Sa videong ito ay tatalakayin natin ang lungsod sa Luzon na nabibilang sa pinakamahirap batay sa kanilang kabuuang ari-arian. Ngunit hindi ibig sabihin na literal na mahirap ang mga lungsod na ito. Dapat nating tandaan na may iba pang mga factors tulad ng utang, kita, gastusin at uri ng pamumuhay ng mga tao na dapat isaalang-alang sa pagtukoy ng kalagayan ng ekonomiya ng isang lungsod. Ang kabuuang ari-arian o total assets ay isa lamang batayan upang masuri ang kalagayan ng isang lungsod. Kaya't ating alamin ang mga pinakamahihirap na lungsod sa Luzon batay sa kanilang total assets. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. San Fernando City. Ang San Fernando ay isang lungsod na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon sa probinsya ng La Union. Ayon sa Commission on Audit, ang kabuuang asset ng San Fernando ay umabot sa halagang 2.2 billion pesos noong 2020 na binubuo ng iba't ibang ari-arian tulad ng lupa, mga gusali at pasilidad. Bilang kabisera ng probinsya, ito ay sentro ng kalakalan, negosyo at serbisyong pampamahalaan. Bukod dito ay mayaman din ang San Fernando sa kultura at may malakas na industriya ng turismo. Ilan sa mga sikat na atraksyon sa lungsod ay ang Macho Temple at ang Pindangan Ruins na may mga labi ng isang lumang simbahang Espanyol na nasira noong World War II. 9. Alaminos City. Ang lungsod ng Alaminos ay nagulat ng kabuuang halaga ng kanilang ari-arian na nagkakahalaga ng 1.93 billion pesos. Ito'y tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga ari-arian ng lungsod, kabilang ang lupa, mga gusali, kagamitan at pera. Matatagpuan ang lungsod ng Alaminos sa lalawigan ng Pangasinan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Kilala ito sa magagandang beaches at mga isla kasama ng sikat na destinasyon para sa mga turista, ang 100 Islands National Park. 8. Cauayan City. Ang lungsod ng Cauayan ay mayroong kabuuang halagang ari-arian na nagkakahalaga ng 1.91 billion pesos. Ang Cauayan City ay isang lungsod sa probinsya ng Isabela. Kilala ito bilang agro-industrial gateway to the north dahil sa kanyang lokasyon at umuunlad na sektor ng agrikultura at industriya. Mayroon itong populasyon na humigit kumulang 129,523 katao. Ang mga industriya sa lungsod ay kinabibilangan ng mga gawaan ng tela, sapatos at iba pang kagamitan. Kilala rin ito sa kanilang mataas na kalidad ng mga produktong pang-agrikultura tulad ng bigas, mais at iba pang mga pananim. 7. Vigan City. Ang Vigan ay may kabuuang ari-arian na nagkakahalaga ng 1.83 billion pesos. Matatagpuan ang lungsod sa probinsya ng Ilocos Sur at may populasyon na humigit kumulang 53,000 katao. Ito'y kinikilala ng UNESCO World Heritage Site dahil sa maayos na pagpreserba ng mga strukturang Kastila. Ang ekonomiya ng lungsod ay nakasalalay sa agrikultura, partikular sa pagtatanim ng palay at mais, pati na rin sa pagpapalaki ng mga hayop. Gayunpaman, naapektuhan ang sektor ng agrikultura ng mga kalamidad tulad ng mga bagyo at tagtuyot na nagresulta sa pinsalang tanim at pagkawala ng kabuhayan para sa mga magsasaka. 6. Calapan City. Ang Calapan ay isang lungsod sa rehiyon ng Mimaropa at kabisera ng Oriental Mindoro. Mayroon itong kabuuang halagang ari-arian na 1.7 billion pesos na nagpapakitang ito isa sa mga pinakamahirap na lungsod sa Pilipinas. Kahit na sentro ng rehiyon, mayroong mga hamon sa ekonomiya ang Calapan tulad ng kakulangan ng mga industriya at kakaunting oportunidad sa trabaho. Sa kabila nito, ang Calapan ay sentrong pang-ekonomiya sa buong Oriental Mindoro. 5. Gapan City. Ang lungsod ng Gapan sa Pilipinas ay may kabuuang ari-arian na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos na nagpapakita ng kahirapan ng lungsod. Kahit na mayaman sa kultura at magagandang tanawin, nakakaranas ng kahirapan at kakulangan sa pag-unlad ang Gapan. Ang ekonomiya nito ay nakasandal sa agrikultura at maliliit na negosyo na madalas na naapektuhan ng mga kalamidad at pagbabago sa merkado.
4. Balanga City. Ang lungsod ng Balanga ay mayroong kabuuang ari-arian na nagkakahalagang 1.53 billion pesos, kaya't naturing ang isa rin sa pinakamahirap na lungsod sa bansa based on assets. Ito'y matatagpuan sa lalawigan ng Bataan at may populasyong humigit kumulang 100,000 katao. Gayunpaman, may mga pagsisikap ang lungsod upang mapabuti ang infrastruktura at mga serbisyo nito, lalo na sa larangan ng edukasyon at kalusugan. Kilala ang Balanga sa mga makasaysayang lugar at mga kultural na pista na nagpapaakit ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. 3. Iriga City. Ang Iriga City ay may kabuuang halagang ari-arian na 1.36 billion pesos. Ito'y matatagpuan sa lalawigan ng Camarines Sur na kilala sa kanyang natural na ganda at atraksyon para sa mga turista. Sa nakalipas na mga taon, ginawa ng Iriga City ang mga pagsisikap upang mapabuti ang kanilang ekonomiya at mas maakit ang higit pang turista sa lugar. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang pagpapaunlad ng Mount Iriga Eco Park na nag-aalok ng iba't ibang mga outdoor na aktibidad tulad ng hiking, camping at zip lining. Pinapaunlad din ng lungsod ang sektor ng agrikultura kung saan itinatanim ang mga pananim tulad ng palay, mais at gulay sa mga nakapalibot na lugar. 2. Palayan City. Ang Palayan City ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija sa gitnang Luzon. Ito ay may kabuuang populasyon na 45,000 katao, kung saan ang karamihan ay nagsasaka at nagtatrabaho sa agrikultura. Ang lungsod ay isa sa mga pinakamahirap na lungsod sa Pilipinas batay sa kabuuang ari-arian na nagkakahalaga ng 1.288 billion pesos. Ito'y nagpapakita na mayroong limitadong mga mapagkukunan ng lungsod at maaaring magkaroon ng mga hamon sa ekonomiya at pagpapaunlad na kailangang tugunan upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga residente nito. One, Baliwag City. Base sa datos, ang Baliwag ang pinakamahirap na lungsod sa Luzon batay sa total assets nitong 1.17 billion pesos. Ito'y matatagpuan sa lalawigan ng Bulacan. Ito'y nagpapakita na maaaring naghihirap sa aspeto ng ekonomiya ang Baliwag at kinakaharap ang mga hamong pang-infrastruktura at iba pang mga larangan na nangangailangan ng sapat na pondo. Gayunpaman, mababa ang poverty incidence rate ng lungsod na 3.98% lamang, na nangangahulugang mataas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan nito.